Hello nakamas! Welcome back sa aking One Piece Nihongo lesson, JLPT N5 series. Ang lesson natin ngayon ay Lesson 22, Nakotemo Ides. Bago ang lahat, panoorin muna natin ang mga One Piece video clips na ito. Oh. 心配しなくてもいいわよ。誰にも言わないから。ああ、それと似合ってるわよ。大丈夫。もう少しみんなを運んであげる。バカバカしいかもしれねえが、俺はメリーゴーの化身だったんじゃねえかと思うんだ。俺をイかれたやつだと思うだろう。別に信じなくてもいい。わかった。じゃあマークだけもらえばいいんだから、俺が上から新しいマークに書き換えてやるよ。そしたらホまで取らなくてもいいだろ。麦わら、お前ってやつはこれでよし。最悪だ。So, ito yung sinabi ni Nico Robin sa unang video clip niya. So, sabi niya, Shinpai Shinakotemo Iwayo. So, itong Shinpai Shinai Minasang, ito yung nai form ng verb na Shinpai Suru or Shinpai Shimas, nang ibig sabihin ay to worry. Ito. So, para i-connect natin siya sa Kotemo I na pattern, i-drop natin yung I, tanggalin natin yung I dito, then add tayo ng Kotemo I. So, pwede natin siyang i-translate sa English ng ganito. Don't have to. So, to worry, don't have to. Itong wa naman dito, minasang, ginagamit to siya ng mga babae. So, feminine to siya. So, Shinpai Shinakotemo Iwayo kasi si Nico Robin ay babae. So, hindi to siya ginagamit ng mga lalaki ne. So, ito yung ginamit ng translator sa video clip na don't worry. So kung napapansin nyo, iba yung translation niya. So pwede ko rin siyang sabihin ng ganito. You don't have to worry. So depende na rin siya sa translator na kung paano niya i-translate yung Japanese. Pero para sa akin, pwede rin to siyang ganito. You don't have to worry. Or yung ginamit niya, don't worry, pwede rin. Ito naman yung sinabi ni Usopp na sa second video clip. So, sabi niya, Betsu ni shinji nakote mo ii. Ibig sabihin ng betsu ni ay, it's okay. Pero, marami pang translation ang betsu ni minasang. Depende sa context or kung ano yung pinag-uusapan. So, pwede ko rin siyang i-translate na not particularly. Pwede rin siya nothing special. Itong shinji na minasang, galing to siya sa nai form ng shinjimas or shinjiru, nang ibig sabihin ay to believe. So, para ma-connect natin siya sa Kotemo I na pattern, tatanggalin natin ang I sa Shinjinai. Then, add tayo ng Kotemo I. So, pwede ditong may des, pwedeng wala. So, kapag may des, automatic polite siya. Pag wala namang des, so casual siya. So, ito yung literal niya na translation. Pwede siyang ganito. It's okay to believe, don't have, or don't have to. So, ito na yung ginamit nila sa translation. You don't have to believe me. So, kung napapansin nyo, minasang, yung you na anata ay wala dito sa Japanese na translation. Bakit? Sa Japanese kasi, nawawala na yung you or anata sa second person or sa second person na perspective. So, pwede na siyang ganito. Betsu ni shinji nakote mo ii. So, doon sa video clip na yon, ang kausap ni Usopp ay si Franky. So, hindi niya sinabi na anata wa betsu ni shinji nakote mo ii. So,
hindi na masyadong ginagamit yun sa Nihongo. So, wala na yung you or anata. Ito naman yung sinabi ni Luffy sa third video clip. So, sabi niya, "Soshitara, hou made toronakote mo ii daro?" So, soshitara, pwede ko siyang i-translate na in that case. Ang ho naman, ito, ibig sabihin niya is yung sail. Yung Jolly Roger ng mga pirata sa One Piece. Itong made, pwede siya until or up to. Tapos itong torana, galing siya sa nai form ng torimas. Ibig sabihin ay to take. Then, para makonect natin siya sa kotemo, tatanggalin natin ang i, then add tayo ng kotemo i. So, itong daro, minasang, ang ibig sabihin ng daro, pwede siya I wonder, I guess, or I think. Okay? So, ito yung ginamit nila sa translation, sa English translation. So, that way, you can keep your sail. So, kung napapansin nyo, minasang, yung take ay naging keep. Tapos, nawala na rin yung don't have to. Okay? Nawala na siya. So, depende na yan siya sa translator kung paano niya translate sa English. Kasi siguro para sa kanya, ito yung best na translation. That way, you can keep your sail. Pero for me, kung ako yung translator doon sa One Piece, pwede ko rin siyang sabihin ng ganito. Pwede ko siyang i-translate ng ganito. In that case, we probably don't even need to take down the sail. Right? So, pwede rin ganito. So, depende na yan siya sa translator minasang. Kung paano niya i-translate yung Japanese na sentence. So, walang exact translation talaga. Okay? Sige, let's practice. So, paano mo naman ito i-translate sa Japanese using the kotemo i na pattern or kotemo i desu? You don't have to go to school tomorrow. So, dito, pwede na hindi natin sabihin yung you. So, dito muna tayo sa to go. Ano ba yung to go in Japanese? So, to go, di ba iku? Gagawin muna natin siyang nai form. So, paano gagawin natin? Since ito ay group 1. So, i-change natin ang ku sa a sound. So, ano ba yung a sound ng ku? It's ka, then we add nai. So, iku, ikanai. So, to go, don't go. Pagkatapos, para ma-connect natin siya sa kotemo i, para maging don't have to go, is tatanggalin natin yung i dito, then add tayo ng kotemo i desu. So, ika na kotemo i desu, in Japanese ay, or in English ay, don't have to go. So, ito na yung translation niya. Ashita wa gaku ni ika na kotemo i desu. Okay, again, ashita wa gaku ni ika na kotemo i desu. So, dito, pwede ko rin, ang focus dito is itong ashita. So, sa English, pwede ko rin siyang sabihin na tomorrow, you don't have to go to school. So, pwede rin siyang ganito. You don't have to go to school tomorrow. So, mas natural siyang pakinggan. Okay? How about this? You don't have to hurry. So, ano ba yung to hurry in Japanese? So, isogu. This is group 1 or Godan verb. So, yung gu, gagawin natin siyang a sound. So, ang a sound ng gu ay ga. Then, add tayo ng nai. So, don't hurry or not to hurry ay isoganai. Tapos, para ma-connect natin siya sa kotemo, tatanggalin natin tong i. Ito. Tapos, add tayo ng kotemo i dito. So, isogana kotemo i, don't have to hurry. So, sa Japanese, pwede na siya ganito. Isogana kotemo i desu. Or, isogana kotemo i. Again, pwede na walang anata. Okay? Kapag second person na perspective, isogana kotemo i desu. You don't have to hurry. So, next lesson natin nakamas, balik tayo sa conjugation ng verbs. So, lesson 23 natin ay how to conjugate mass form to te form, Godan verbs or group 1 verbs. So, thank you so much for watching nakamas at see you next lesson. Jane, class dismissed.